Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Santi. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang purchasing manager sa isang mall. Sa una, Tito Makoy, masaya, maligaya at matiwasay ang pagsasama namin ng asawa kong si Celia. Hindi kaagad kami nagkaroon ng anak ni Celia. Mahigit 2 taon bago kami nagkaanak. Ngunit Tito Makoy, noong magdalang tao ang asawa ko, ewan ko po ba kung bakit tila biglang nawala ang pagtingin ko sa kanya. Yung kung noon ang tingin ko sa kanya ay napakaganda, kaakit-akit at gustong-gusto kong palagi siyang nakikita. Naglaho ang lahat na iyon, Tito Makoy. Alam niyo po, pumasok pa sa isipan ko na tila yata naging padalos-dalos ako sa aking desisyon na magpakasal kaming dalawa. Sa aking kumpanyang pinagtatrabahuan noon, may dumating na bagong empleyado buhat sa ibang company. Siya si Crystal. Siya ang bagong pinuno ng marketing division. Magkaedad lang kami ni Crystal. Maganda siya at smart. Alam niyo po, tuwing tinitingnan ko siya, ibang-iba talaga ang dating niya sa akin. Laging siya ang laman ng aking isipan mula nang unang makasalamuha ko ito sa trabaho. Sa madaling kwento, Tito Makoy, niligawan ko itong si Crystal. Naging kaming dalawa, bagamat hindi lingid sa kanya ang aking katayuan na meron akong asawa. Naging matamis pa rin ang aming ugnayan. At alam niyo po, kay Crystal ko talaga nararamdaman ang kasiyahang hindi ko maramdaman sa asawa ko. Yung pakiramdam na laging kulang ang mga sandali na magkasama kaming dalawa. Ang katangian niya, Tito Makoy, na maganda at may pagka-agresibo. Basta, Tito Makoy, kung ikaw ang kanyang kasama sa isang lugar, sigurado ako maglalakad ka ng taas noo. Ang asawa ko naman, si Celia, yung tipong pangtabi lang sa isang sulok. Sa bagay, Tito Makoy, mas gusto kasi ng asawa ko na palaging behind the scene. Alam niyo po, sa personalidad ng isang lalaking kagaya ko, mas gusto ko yung babae na makakasabay sa akin, naiintindihan at alam ang paligid na aking ginagalawan. Noong panahon na iyon, Tito Makoy, supervisor ako sa isang distribution company. Ang ugnayan namin ni Crystal, ito ang dahilan kaya palagi na akong ginagabi kung umuwi. Kung nagkakataong nagtatanong sa akin si Celia kung bakit ginagabi ako, ang palaging sagot ko, Tito Makoy, ang daming trabaho sa opisina na kinakailangang madaliin, kinakailangang tapusin kaagad. Kaya overtime. Iyan palagi, Tito Makoy, ang dahilang sinasabi ko sa asawa ko. Alam niyo po, sa panahong ito, kahit na pagtabi sa asawa ko sa aming pagtulog, hindi talaga ako ginaganahan. Kaya lang, Tito Makoy, asawa ko siya, obligasyon ko at kinakailangang magtabi kami sa pagtulog. At dahil nga buntis ang asawa ko, kailangan niya ang regular na pagpunta sa OB-GYN. Subalit, Tito Makoy, hindi ko sinasamahan ang asawa ko. Ang tanging ginagawa ko lang, inaayos ko ang kanyang sasakyan mula sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. O kaya naman mula sa bahay namin at pabalik kung nagkakataong ang kanyang appointment ay araw ng Sabado. Alam niyo po, madalas niya ngang hinihingi sa akin na samahan ko siya sa OB-GYN. Subalit, Tito Makoy, palaging ang dahilan ko ay ang trabaho sa opisina. Kami naman ni Crystal, patuloy sa aming regular na ginagawa. Yung pagkakatapos ng trabaho, magkasama kami. Palagi kaming pumupunta sa lugar na hindi gaanong bilad sa mga tao. Alam mo na, Tito Makoy, nagtatago at kinakailangang itago namin ang aming ugnayan. Noong papasok na sa 8 buwan ng pagdadalang tao ang asawa ko, nakikita ko ring namamanas ang kanyang mga binti. Normal lang sa nagdadalang tao ang maraming pagbabago sa katawan. Kaya wag na wag mong kakalimutang pumunta sa OB-GYN. Ito, Tito Makoy, ang wika ko kay Celia nung sabihin niya sa akin na tila hindi normal ang nangyayari sa kanyang katawan bunsod ng kanyang pagdadalang tao.
Tito Makoy, meron akong isang katrabaho at kaibigan na kaibigan ko talaga. Siya si Robert. Itong si Robert, Tito Makoy, matagal na pala siyang nagmamasid sa akin. Kaibigan ko siya, Tito Makoy, ngunit naging common friend namin ng asawa ko. Noon kasing hindi pa kami kasal ng asawa ko, na ipakilala ko sila sa isa't isa. At mula noon, naging malapit ding magkaibigan si Robert at ang asawa ko. Itong si Robert, Tito Makoy, dahil nga sa kaibigan ko, napagsasabihan niya ako kung ano man ang gusto niyang sabihin sa akin. Minsan nga, Tito Makoy, sermon ang inaabot ko sa kanya. Sinita ako ni Robert nang malaman niyang hindi ko man lang pala sinasamahan si Celia sa pagpunta sa Obigayne. Yung tila baliwala lang sa akin ang kalagayan ng asawa ko. Ngunit ipinagkibit balikat ko lang ito, Tito Makoy. Nako naman, tol, kayang-kaya yan ni Celia, alam mo. Tiwala ako sa asawa ko. Kaya niya lahat kahit na wala ako. Ito, Tito Makoy, ang sagot ko kay Robert noong sitahin niya ako. Isang buwan nga, Tito Makoy, bago ang inaasahang takdang araw ng panganganak ng asawa ko, nag-leave na ito sa kanyang trabaho dahil sa kanyang kondisyon, yung namamanas ang kanyang mga binti. Sa panahong ito, nasa bahay na lang siya, tamang nagpapahinga at naghahanda para sa pagluwal ng unang anak namin. Alam niyo po, ang dami niyang sinasabi sa akin tungkol sa kanyang kondisyon, ngunit hindi ako gaanong nababahala at binabaliwala ko nga lang ito, Tito Makoy. Alam niyo kasi, ayokong maapektuhan kami ni Crystal dahil lang sa pagdadalang tao at sa nalalapit na pagsilang ng unang anak namin ng asawa ko. Isang araw nga, Tito Makoy, in-schedule ng tropa sa opisina na pumunta sa hangout para mag-unwind, mag-happy-happy pagkatapos ng trabaho. Nung araw na iyon, bago ako umalis ng bahay, nagpaalam ako kay Celia na mag-o-overtime kami kasi maraming bagay ang kinakailangang madaliin at tapusin sa opisina. Naku naman, Santi, sana naman nakiusap ka sa opisina nyo na hindi ka na muna mag-overtime kasi anumang araw maaaring magluwal na ako ng panganay natin. Manganganak na ako, Santi. Ito, Tito Makoy, ang wika ng asawa ko noong magpaalam ako na mag-o-overtime kami. Na ang totoo niyan, pupunta kami sa hangout. Sa madaling kwento, Tito Makoy, tuloy ang lakad ng tropa noong gabi paglabas ng opisina. Si Robert hindi sa amin sumama kasi may lakad raw sila ng kanyang asawa. Alam niyo po, ang ginawa ko, alas 4 pa lang ng hapon, in-off ko na ang cellphone ko upang walang istorbo, walang text at walang tawag. Masayang masaya ang tropa noong gabi sa hangout. Noong lumalalim na ang gabi, Tito Makoy, nakakaramdam na rin ako ng tama ng alak. Ngunit yung tamang mas gaganahan ka pang lalong uminom. Si Crystal naman, Tito Makoy, lasing na, nakasandal na ang kanyang ulo sa dibdib ko at sa balikat. Hawak-hawak ko siya sa kanyang baywang para hindi ito bumagsak. Ngunit hindi pa naman siya kalasingan. Lumalalim na nga ang gabi, ngunit maaga pa para umalis ang tropa. Maaga pa, Tito Makoy, para ihatid ko siya sa kanyang tinutuluyang bahay para sa aming pribadong oras, kaya tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan ng tropa. At noong hating gabi na, nagkasundo na nga ang tropa na uubusin na lang ang iniinom namin na nasa lamesa, pagkatapos nito mag-uuwian na. Ngunit, Tito Makoy, nagulat ako kasi biglang dumating si Robert. Walang ano-ano'y nilapitan ako at persahang hinila ako papalabas. Kaya kumalas muna sa akin si Crystal pansamantala. Tarantado ka talaga, Santi. Bakit mo in-off yung cellphone mo? Alam mo ba yung asawa mo nasa ospital? Nag-aagaw buhay? Tapos ikaw ngayon nandito kasama mo yung kalaguyo mo? Tarantado ka talaga. Iyan, Tito Makoy, ang galit na wika ni Robert sa akin pakalabas namin. Galit na galit talaga ang kaibigan ko. Alam niyo po, sa aking narinig bigla akong natauhan. Nawala ang kalasingan ko. Binuksan ko ang cellphone ko
Ang dami nga talagang miss call mula kay Celia. Meron ding ilang miss call mula sa landline number. Ospital pala ang tumatawag sa akin. Maging si Robert, marami ring miss call ang nakalagay noong buksan ko ang cellphone ko. Nakita ko Tito Makoy na mag-aalasin ko pa lang ng hapon, marami ng miss call ang asawa ko. Naitakbo pala sa ospital ang asawa ko sa tulong ng mga kapitbahay namin na tumawag sa emergency hotline. At nasa ospital na nga, tumatawag pa rin ang asawa ko ngunit hindi talaga ako makontak. Kaya ang kanyang ginawa, tinawagan niya si Robert. Sina Robert naman at ang kanyang asawa, palibhasa malapit sa ospital ang kanilang kinaroroonan. Tumakbo silang mag-asawa doon sa ospital. Nanatili na silang mag-asawa para alalayan ang asawa ko. At habang nasa ospital, si Robert tumatawag din sa akin. Subalit Tito Makoy, dahil nga sa naka-off ang cellphone ko, hindi ako matawagan, hindi ako makontak ni Robert. Nagpasya siyang sundan ako sa hangout kung saan kami naroon ng mga kasama ko. Kaya bigla siyang dumating noong hating gabi na. Dahil Tito Makoy, sa ang asawa ko nga ay nasa ospital, hindi na kami nagsayang pa ng oras ni Robert. Tumakbo na kaagad kami sa ospital. Pagdating ko sa ospital Tito Makoy, halos hindi ako makahinga sa takot. Inabutan ko ang asawa ni Robert. Alam niyo po, ang talim-talim ng tingin sa akin. Galit na galit sa akin ang asawa ni Robert. Tinatanong ko ito ngunit hindi niya ako kinikibo. Lumabas ang doktor. Dok, kumusta po ang asawa ko? Ito Tito Makoy ang tanong ko. Yung bata ligtas, nasa neonatal intensive care unit. Ngunit yung asawa mo sa kasalukuyan, hindi pa ako makakapagsalita. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Kaya under close observation siya ngayon. Iyan Tito Makoy ang wika sa akin ng doktor. Nagkaroon yata ng placental abruption kaya kinailangang gawin ang cesarean operation dahil sa delikado na ang kalagayan ng mag-ina. Alam mo Tito Makoy, labis akong kinakabahan ngayon, nananalangin, nagsisisi, natatakot na baka kung anong mangyari sa asawa ko. Hindi ako mapakali ngayon Tito Makoy. At noong umalis na sina Robert at ang kanyang asawa, nanatili ako sa tabi ng higaan ng asawa ko. Wala pa rin itong malay Tito Makoy. Nakayuko ako sa kanyang higaan. Patuloy na kinakabahan ako Tito Makoy. Subalit makalipas ang ilang oras, nagkamalay na ang asawa ko. Dumilat ang kanyang mga mata. Tamang-tama naman Tito Makoy na nung dumilat ang mga mata ng asawa ko, naroon ang doktor at isang nurse. Alam niyo po, nakahinga ako ng maluwag nang magkamalay ang asawa ko. Salamat naman at nagkamalay ka na. Ito Tito Makoy, ang wika ko sa asawa ko na hawak-hawak ko ang kanyang kamay. Tumingin sa akin ang asawa ko Tito Makoy, tila pinapalinaw niya ang kanyang paningin at kinikilala ako ng maigi. Pagkatapos, nagsalita siya. Umalis ka rito. Ayokong makita kita. Ito Tito Makoy ang mahinang pananalita ng asawa ko na ikinagulat ko talaga. Dok, huwag niyo siyang muling papapasokin dito at huwag niyo siyang papayagang lumapit sa anak ko. Ito Tito Makoy ang wika muli ng asawa ko. Silya naman, sorry na. Hindi ko alam na oras na pala ng panganganak mo. Sorry na. Ito Tito Makoy ang paghingi ko ng paumanhin sa asawa ko. Subalit Tito Makoy, matalim ang tingin sa akin ng asawa ko at inulit niya ang kanyang sinabi na huwag akong papasukin muli sa silid. Ay nako Mr. Santi, alam mo, masilan ang kalagayan ng asawa mo. Kagustuhan niya at kahilingan niya ito kaya sige na, lumabas ka na muna. Huwag na tayong makipagmatigasan pa sa asawa mo. Ito Tito Makoy ang wika sa akin ng doktor kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod, lumabas doon sa silid. Mula noon Tito Makoy, araw-araw ang aking pagtatangkang pumasok sa ospital
para bantayan at alalayan ang asawa ko. Ngunit mahigpit talagang ipinagbili ng asawa ko na huwag na akong muling papasukin pa sa silid at huwag akong papalapitin sa anak namin. At sa aking mga pagtatangka, Tito Makoy, na muling pumasok para bantayan ang asawa ko, meron na ring mga kamag-anak si Celia na umaalalay sa kanya at nakabantay sa ospital. Hanggang sa na-discharge silang mag-ina, hindi na ako nakalapit pa. Pagkagaling sa ospital noong araw na na-discharge ang asawa ko, hindi siya sa bahay umuwi. Sa halip, umuwi siya pansamantala sa kanyang tiyahin. Sa kanyang tiyahin siya tumuloy, Tito Makoy, kasi alam niyo po, uli lang lubos na ang asawa ko. Naunang pumanaw ang kanyang ama at ang kanyang ina naman, pumanaw ito 1 taon bago kami nagpakasal. Alam niyo po, Tito Makoy, dahil nga hindi na ako pinayagan pang muling makadalaw sa aking asawa, bininyagan, nagdiwang ng unang kaarawan ng anak namin, ni hindi ko man lang ito nahawakan, Tito Makoy. Noon kasing pumunta ako sa ospital, pinuntahan ko ang anak ko sa Neonatal Intensive Care Unit. Ngunit sa takot ko, Tito Makoy, na baka magkaroon ng irritation sa balat ng sanggol, mas minabuti kong hindi humawak sa kanya. Kaya mula nang isilang ang anak ko, ni hindi ko pa man lang ito nahawakan. At dahil dyan, Tito Makoy, yung mga unang galaw ng anak ko, yung una siyang bumaliktad, una siyang gumapang at unang pagkakataong nakatayo ito at yung unang hakbang ng kanyang paglalakad. Maging ang unang salita na kanyang nabigkas, Tito Makoy, ang lahat na ito, hindi ko nasilayan sa anak ko mula nang isilang. Ang anak ko pala, Tito Makoy, Kenan ang pangalan. Alam niyo po, maraming pagtatangka akong ginawa para magkausap kaming mag-asawa, ngunit tuluyan na talagang nagmatigas ang asawa ko. Ayaw nang makipag-usap sa akin. Minsan nga, Tito Makoy, dinaan ko pa sa kanyang tiyahin ang aking pakiusap, subalit galit na galit din sa akin ang kanyang tiyahin. Pagmumura ang inabot ko mula rito. Sa relasyon naman namin ni Crystal, dahil nga sa nangyari, nalaman ng pamunuan ng kumpanya namin ang iskandalo. Ang ginawa nila, Tito Makoy, pareho kami tinanggal sa trabaho. Ayon sa pamunuan ng aming kumpanya, ang mga ganyang dahilan at gawain ay hindi pwedeng hayaan na lang. Kaya tinanggal nila kami pareho, Tito Makoy. At sa pagkakatanggal namin sa aming trabaho, ito rin ang naging dahilan ng pagkakaputol ng ugnayan namin ni Crystal. At dahil nga sa wala na kaming ugnayan ni Crystal, tuloy-tuloy ang aking pagbabaka sakaling magkaayos kami ng asawa ko. Ngunit, Tito Makoy, ang lahat na pagtatangkang aking ginawa, walang magandang kinalabasan. Hanggang sa napagod na rin ako, Tito Makoy, sa aking pagtatangkang magkaayos kami ng asawa ko. Pumasok na muli ako sa panibagong relasyon. Nakilala ko si Wilma. Nagsama kami ni Wilma, nagkaanak, 2 ang anak namin. Yung anak ko naman, Tito Makoy, kay Celia, itong si Kenan, lumalaki siya, kilala niya ako, ngunit hindi kami nagkakaroon ng pagkakataong makapiling o kahit na makausap man lang ang anak ko. Minsan nga inaabangan ko pa ito sa labas ng paaralan, sa kanyang paglabas mula sa eskwela. Ngunit nakikita niya ako, Tito Makoy, hindi siya lumalapit sa akin. Di ko naman pinipilit kasi ayokong magkaroon ng iskandalo. At sa relasyon namin, Tito Makoy, ni Wilma, magkalibin kami kasi hindi pa naman annulled ang kasal namin ni Celia. Alam niyo po ang problema ko dito sa aking kalibin na si Wilma. Mabait lang ito noong una, noong hindi pa kami nagsasama. Subalit noong nagsasama na kami, Tito Makoy, nakilala ko na ang tunay na ugali nito. Masyadong mabunganga. Ang masama pa dyan, kada na lang mag-aaway kaming dalawa, nagsusumbong ito sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang naman niya, konsentidor, sugod kaagad sa akin at maging ang kanyang mga kapatid. Sa kabuuan, Tito Makoy, hindi naging maganda ang aming pagsasama ni Wilma dahil nga sa kanyang mabungangang ugali at ang pakikialam pa ng kanyang mga magulang at kapatid.
Malayong malayo ang ugali ni Wilma sa ugali ni Celia na tahimik lang. Kaya ang aming pagsasama ay humantong din sa hiwalayan. Tito Makoy, sinwerte ako sa aking pangalawang trabahong napasukan hanggang sa naging purchasing manager ako na siyang trabaho ko ngayon. Alam niyo po, lumipas na ang maraming taon. Malalaki na rin ang mga anak namin ni Wilma, high school at first year college na. Si Kenan naman, Tito Makoy, isang araw, nabasa ko na lang sa billboard na nakalagay sa gate ng pamantasan. Nakasulat dito ang mga bagong mechanical engineers. Alam mo, Tito Makoy, tuwang-tuwa ako kasi nabasa ko ang anak kong si Kenan, isa sa mga bagong mechanical engineers. Proud na proud ako sa anak ko, Tito Makoy. Halos mangiyak-iyak ako, Tito Makoy, dahil sa tuwang aking nararamdaman na ang anak ko ay isa ng mechanical engineer. Ngunit, Tito Makoy, nalulungkot pa rin ako kasi wala kaming komunikasyon ng anak ko. Wala rin akong naiambag sa kanya mula pagkabata hanggang sa nagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Isang araw, Tito Makoy, kumakain ako sa isang resto. Nasa may outdoor dining area ako pumuesto. Tamang-tama, Tito Makoy, pumasok ang anak kong si Kenan. Nagkalakas loob ako, Tito Makoy, na tawagin siya. Alam niyo po, malakas ang loob kong tawagin ang anak ko kasi sa panahong ito kahit papaano professional na siya, edukado ang anak ko. Hindi ito gagawa ng hindi maganda, yung hindi angkop sa kanyang level. Lumapit naman sa akin ang anak ko at umupo ito sa harapan ko. Kaya lang, Tito Makoy, ni hindi man lang ito nagmano sa akin. Anak, congratulations. Proud na proud ako sa iyo, anak. Pasensya ka na, anak, kung hindi man lang kita naalagaan. Wala akong naiambag sa iyo. Ngunit, anak, sa maniwala ka sa hindi, walang araw, walang oras na hindi kita naisip, anak. Yan ang totoo, anak. At proud na proud talaga ako sa iyo ngayon. Ito, Tito Makoy, ang mga pasok ko sa anak ko. Alam niyo po, walang lihim sa akin. Alam na alam ko lahat na bagay mula noong bago pa ako iluwal ni mama. Nung araw na nag-agaw buhay ang mama ko dahil sa akin hanggang sa lumalaki ako. Ito, Tito Makoy, ang wika sa akin ng anak ko sa mababa at mahinang pananalita lang. Dito ko nalaman, Tito Makoy, na alam pala ni Celia lahat ang tungkol sa amin ni Crystal. Yung mga panahon na sa halip na sinasamahan ko siya, mas pinipili kong makasama si Crystal. Kaya pala ganoon na lang ang galit sa akin ni Celia noong dumilat ang kanyang mga mata nang ipanganak itong si Kenan. Yung ipinagtabuyan pa ako at ayaw na ayaw niya akong makita muli noong magkamalay siya sa ospital. Ang mga pangyayari, Tito Makoy, lahat pala sinabi ni Celia sa anak naming si Kenan. Alam mo, Tito Makoy, sa sinabi ng anak ko, hindi ako makapagsalita sa kanyang harapan. Dahil nga wala akong magandang dahilan, walang pwedeng rason kung bakit nagawa ko ang mga kasalanan na aking nagawa sa kanilang mag-ina. Yung aking mga kalukuhang ginagawa noon. Mag-isang itinaguyod ni Celia itong si Kenan mula paglaki hanggang sa naging engineer ito. At yung hindi ko rin pakakapag-abot ng ambag man lang, talaga, Tito Makoy, wala akong maisip na dahilan para sabihin dito sa anak ko sa aming paghaharap ngayon sa unang pagkakataon. Halos matunaw ako, Tito Makoy, sa harapan ng anak ko. Sa ngayon, Tito Makoy, ang anak kong si Kenan nagtatrabaho na rin sa isang malaking kumpanya. Ngunit ang relasyon naming mag-ama hanggang sa ngayon ay malabo pa rin. Bagamat ang anak kong si Kenan hindi nagsasalita, subalit, Tito Makoy, kitang-kita ko naman at ramdam na ramdam ko. At alam mo na, Tito Makoy, alam natin kung ganap na tayong tinanggap at pinatawad o hindi pa. Sa ngayon, hindi ako tinatanggap pa ng anak ko at wala pa rin pagpapatawad na nararamdaman ako mula sa kanya.
At alam mo pati Makoy, itong si Kenan, malaking malaki ang pagkakaiba niya sa mga anak namin ni Wilma. Si Kenan kasi nakikita kong simpleng-simple ang kanyang pamumuhay, hindi ito maluho. Mula pa noong bata siya, pinalaki siya ng asawa ko sa payak na pamumuhay. Samantalang ang mga anak ko naman kay Wilma, maluho ang mga ito Tito Makoy. Kahit na nasa college pa lang, kung ano-anong luho na ang hinihingi sa akin. At ang masama niyan, hindi naniniwala ang mga ito pag sinasabi kong wala akong pera. Kung ano ang gusto nilang bilhin, kung ano ang kanilang hinihingi sa akin, kinakailangang maibigay ko ito sa kanila. Alam na alam ko rin Tito Makoy na ang mga ikinikilos ng dalawa kong anak, sulsul ito ng kanilang ina upang gipitin ako. Yan ay bilang ganti sa akin dahil nga galit na galit pa rin ito sa aming paghihiwalay. Alam mo Tito Makoy, hindi pala madali ang ganitong sitwasyon ng buhay. Yung meron kang pinapanimbangan, dalawang magkabilang panig. Ang anak ko kay Wilma at ang anak ko namang si Kenan. Subalit Tito Makoy, wala akong magagawa sa kasalukuyan kasi narito na ako sa ganitong sitwasyon. Wala akong kinakailangang gawin kundi ang harapin at panindigan ang anumang problema ang nasa harapan ko ngayon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga masugid mong tagapakinig, Santi. Maraming salamat Santi sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo Santi, ang reaction ko dito sa iyo, dito sa kwento mo, kung ang kausap mo ngayon ang mga kapitbahay ko dito sa Naga, ang sasabihin sa iyo niyan, nainggustuhan ka pa. Ang ibig sabihin niyan mga kaibigan, ayan, nakuha mo yung hinahanap mo, buti nga sa iyo, magdusa ka. Kasi Santi, ang tingin ko sa iyo, yung base na lang dito sa kwento mo, ang klase ng personality mo, ikaw yung tao na hindi pangalawang pagkakataon ang ibinibigay, kundi ay ang leksyon kaagad para magbago. Kasi kung pangalawang pagkakataon ang ibibigay sa iyo, babalik at babalik ka sa dati mong gawain. Kung bakit nasasabi ko yan, kasi nga yung nakaligtas ang mag-ina mo, imaginin mo na lang nagluwal ng sanggol ang iyong asawa, nag 50-50, wala ka sa kanyang tabi, ang kasama mo ang iyong kalaguyo. Ngayon, yung pangalawang pagkakataon na naibigay sa iyo, nakaligtas yung mag-ina, dapat sana kung talagang may nasa isip mo ang pagbabago, yung panahon na hindi ka kinakausap ng asawa mo, itinuloy-tuloy mo na ang panunuyo. Kasi normal lang yun sa asawa, dun sa asawa mo yung kanyang ginawa na ipinakita sa iyong ipinagtabuyan ka. Kasi nga naman sino baga ang matutuwa na sa halip na sinasamahan mo siya nasa critical na kalagayan, wala ka sa kanyang tabi, kasama mo ang iyong kalaguyo. Ngayon, kung talagang may nasa isip mo ang pagbabago, sana itinuloy-tuloy mo na ang iyong panunuyo sa asawa mo. At lalambot din yan pag nakita na niya na ganap kang nagbago, ganap kang nagsisisi sa nagawa mong kasalanan. Kaso hindi mo yan ginawa, sa halip ay, ang sabi mo rito, napagod ka, kaya pumasok ka na naman sa panibagong relasyon. Alam mo yung salitang napagod? Yan talaga ang salita ng mga lalaking hahanap at hahanap ng dahilan para makagawa ng kalukuhan. Yan ang dahilan, Santi, kung bakit sinasabi ko sa iyo na sa klase ng personality mo, ikaw yung tao na hindi pangalawang pagkakataon ang ibinibigay, kundi leksyon. Kasi ngayon, dahil nga sa nangyari sa pangalawa mong sa relasyon yun ni Wilma, na bungangira pala, at yung hindi magandang bagay na nangyari sa inyong pagsasama na humantong nga sa hiwalayan, yun na ang leksyon na ibinigay sa iyo. Kaya nakikita ko na mukhang tumino ka ngayon. Wala kang karelasyon siguro kasi hindi mo na nasabing pumasok ka muli sa relasyon. At ang inaasikaso mo na ngayon ay ang dalawa mong anak kay Wilma, ang suporta mo sa kanila.
Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ituloy-tuloy mo lang ang panunuyo mo sa iyong anak, panganay na anak na si Kenan. At darating ang panahon, lalambot din yan, matatanggap ka rin niya bilang kanyang ama. Ngunit huwag ka lang aasa na tatanggapin ka, ang inyong relasyon ay magiging kasing close ng regular na mag-ama na mula nang isilang yung bata hanggang sa lumaki, hanggang sa naging profesional, naroon ang ama umaalalay at inaaruga. Huwag kang mag-i-expect ng ganoon kasi medyo malabo yan sa tingin ko. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out, ang unang-una gusto kong humingi ng paumanhin sa ating kapatid na si Boy Robles. Boy, sorry talaga. Alam nyo mga kaibigan kung bakit kinakailangan kong humingi ng paumanhin dito kay Boy Robles, kasi doon sa sinusundang upload nito, dapat sana na shoutout ko siya. Nagpapa-shoutout siya roon, ngunit hindi ko na shoutout. Yun kasi, ang dami-dami kasing adlib na ginagawa ko na wala sa script. Sa ka-adlib kong ka-adlib, nalampasan ko yung pangalan ni Boy Robles. Sa muli, Boy Robles, maraming salamat at pasensya ka na. Nalampasan kita doon sa shoutout portion na iyon. Ngunit maraming salamat talaga kasi palagi kang nandyan, palagi kang nakasuporta. Ganyan mga kaibigan, pag nalampasan ko kayo, nagpapa-shoutout kayo sa akin at sinabi kong isa-shoutout ko kayo sa upload. Pag nakalimutan ko kayo, huwag po kayong mag-aalangang sitahin ako. At walang problema yan. Ganoon tayo rito. Para tayong magkakaharap lang na Uy, Tito Makoy, nakalimutan mo, may kasalanan ka sa akin, may utang ka. Ganoon lang. Kaya huwag kayong mag-aalangang sitahin ako kung makalimutan ko kayong i-shoutout. Sa muli, Boy Robles, maraming salamat at shoutout sa iyo. Ingat palagi. Salamat sa suporta. Bago ang ating ibang shoutout, gusto ko munang pasalamatan ang mga kapatid natin na nagbigay sa akin ng advice. Alam nyo yung problema ko noon na may indigestion. Mahigit ng 1 linggong nararamdaman ko, nahihirapan ako kasi dahil nga doon sa indigestion na yun, hindi ako natutunawan. Gusto kong pasalamatan si Alvin Kalalang. Ang kanyang reseta sa akin, maglaga ng talbos ng kamote, inumin yung pinaglagaang tubig. Si Timothy Gonzales naman, may yung kanyang reseta sa akin, pipino, kumain ng pipino pagkatapos kumain. At hindi raw uminom ng tubig, yung pipino lang muna. Tapos yan ang kainin ko, lunukin ko. Si Ricky naman, alias Top Gun 1968, ang kanyang reseta sa akin, maglaga ng dahon ng bayabas at tanglad, yung lemongrass. Si Troy Manggibin, ang kanyang reseta sa akin, salabat. Salabat ba ang tawag sa inyo dyan? Yung ginger tea. Salabat ang tawag namin dyan. Ngayon, yung 4 na nagbigay sa akin ng reseta, lahat effective yung mga reseta nyo. Kasi ang inuna ko, kasi meron akong nasa loob ng ref, yung reseta ni Timothy Gonzales na pipino. By the way, linawin ko yung pipinong fruit vegetable, hindi yung kung anong pipino ang iniisip nyo dyan Yung pipino na nabibili sa palengke. Hindi yung ibang klaseng pipino. Maraming salamat, Timothy Gonzales. Effective yung reseta mo sa akin. Ganoon din yung reseta ni Alvin Kalalang, ni Ricky, alias Tapkan, at ni Troy Manggibin. Lahat ko yan sinubukan, kaya ngayon okay na ako. Maraming salamat sa advice nyo. At i-shoutout ko na rin kayong 4, Alvin Kalalang, Timothy Gonzales, Ricky alias Top Gun 1968 at Troy Manggibin. Salamat sa advice nyo. Ngayon sa iba pang mga kapatid natin na nagpapa-shoutout. Shoutout kay Milagrito Kadirao. Mel, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Chor 1304. Kung nakikinig nga pala ngayon si Mr. Boy Pohanes, Mr. Boy Pohanes, ang comment ni Chor, paki-add mo na lang raw siya. So kung nakikinig ngayon si Mr. Boy Pohanes, basahin mo yung comment ni Chor. At shout out na rin sa'yo at sa'yo, Chor 1304.
Ganon din ang ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Pangasinan. Tino, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer 223. Joffer, shout out sa iyo at maraming salamat. At ang isa pang kapatid natin, ito meron siyang sina-shout out, si Josel Tabuena. Kung nakikinig ngayon si Miguel Torres, Miguel, sina-shout out ka ng ating kapatid na si Josel Tabuena. Kaya shout out na sa inyong dalawa, Josel Tabuena at Miguel Torres. Siguro mag-reply ka na lang, Miguel Torres, sa kanyang comment doon sa sinusundan na nitong upload, yung sekreto namin noon, muling ginagawa ngayon. So tingnan mo yung comment doon ni Josel Tabuena at mag-reply ka na lang. Ang ating kapatid naman, gusto kong i-mention ngayon ang ating kapatid na nasa San Pablo City, Laguna, Serge Moreno. Serge, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ganoon din ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs ng United Arab Emirates, Dubai, United Arab Emirates. Adon Adon Vlogs, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Sa muli, kung meron akong nakaligtaan na i-shout out, sinabi ko nang isa-shout out ko kayo at nakaligtaan ko, huwag po kayong mag-aalangang sitahin si Tito Makoy. Alam nyo na, paminsan-minsan medyo pumapaltos na rin ang ating memory kasi nga hindi ko na maitatanggi na tumatanda na talaga si Tito Makoy. Kaya huwag kayong mag-aalangan na isitahin ako kasi may mga kaso talagang ganyan minsan na lalampasan ko yung pangalan nyo sa aking pagsa-shoutout. Okay lang, nasitahin nyo ako. Walang problema yan at na-appreciate ko pa nga yan. Ngayon, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin, yung seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Mga naghahanap ng forever, ang una-una si Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Rodney Kerubin, JP Chulipa. Ganoon din si Filmer Borromeo, Felipe Gorospe at si Josel Tabuena. Pwede nyo po silang kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Sa muli, doon sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na, talagang napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Mabasa ko man yan, buwan na ang nakalipas. Kung baga sa kanin, bahaw na yan, hindi na masarap kainin. Kaya palaging sa pinakahuling upload po kayo magsulat ng inyong pagnanais na magpa-shoutout. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat talaga sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Mabuhay po kayo, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.